Isang buwan matapos ang paglaya ni Brian, tila humupa na ang unos sa buhay nila. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may bagyo pa ring naghihintay na sumiklab. Sa maximum security prison, nagpupuyo sa galit si Noel Ibanez. Araw-araw, iniisip niya ang mukha ni Brian. Ang maamong mga mata nito, ang paibabang tingin, ang paraan ng paglalakad nito. At kapag naiisip niya na ang lalaking iyon ay nasa piling na ni Rodel, parang nag-aapoy ang sikmura niya. Isang araw, bulong niya sa dilim ng selda. Kukunin kitang pabalik, Brian. At papatayin ko ang pulis mong sinisinta sa harapan mo. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sekreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag nyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. May isang tauhan sa bilangguan na dating aliporis ng kanyang ama, si Officer Ramos. Isang guard na may malaking utang na loob sa pamilyang Ibanez. Isang gabi, habang dalawa lamang sila ni Noel sa visitation room, lumapit ito. Sir Noel, bulong nito. May plano ang tatay mo, pero kailangan mong maging handa sa Lunes. Ngumiti si Noel. Alam niyang hindi siya pababayaan ng kanyang ama. Samantala, sa kondo ni Rodel, naging komportable na ang buhay nila ni Brian. Isang Sabado ng umaga, habang naghahanda ng almusal si Brian, biglang nanlumo ang mukha ni Rodel nang makita niya ang isang lumang larawan sa drawer. Ano yan, Rod? Tanong ni Brian. Lumapit at yumakap sa bewang nito mula sa likod. Lumapit si Rodel sa kanya. Larawan ng pamilya ko nung bata pa ako. Kinuha ni Brian ang larawan. Nakita niya ang batang si Rodel na may ngiti kasama ang kanyang mga magulang. Pero may kalungkutan sa mga mata ng batang lalaki. Anong nangyari sa kanila? Mahinang tanong ni Brian. Huminga ng malalim sa Rodel. Namayapa na ang nanay ko noong 7 taong gulang ako. Ang tatay ko naman, nakulong. Bumigat ang pakiramdam ni Brian. Bakit? Dahil pinagtakpan ang tunay na kriminal. Mahinang sagot ni Rodel. Pinintang sa ama ko ang pagpatay. Pero alam ko ang totoo. Naruroon ako. Kitang-kita ko ang lahat. Pinatay ang aking ina sa harapan ko. Umupo si Rodel sa sofa at sumunod si Brian sa tabi niya. Hawak-hawak ang kamay nito. Ang tatay ko ay construction worker. Simula ni Rodel. Isang gabi umuwi siyang lasing kasama ang kaibigan niyang si Benjo. Parehong lasing. Nang makatulog ang tatay ko sa sofa. Sinubukan ni Benjo nag-aasay ng nanay ko sa kusina. Kaniga si Brian. Anong nangyari? Sobrang lasing ng tatay ko ng mga araw na iyon. Nang naglaban ng nanay ko, sinikmuraan niya ito. Subalit,
Naabot ng nanay ko ang isang kutsilyo. Napilit na, pilit na lumalaban. Pero naagaw ito sa kanya. At sa takot na mahuli siya sa kanyang ginawa, inatay niya ang nanay ko. Matapos nun, inilagay niya sa kamay ng ama ko ang kutsilyo para pagbintangan ito. Tumawag ito ng pulis at sinumbong ang aking ama. Nung panahon na yun, lasing ang tatay ko. Hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis. Napahawak si Brian sa dibdib ni Rodel. Hindi nila pinaniwalaan ang tatay ko. Dahil ang kaibigan ng tatay kong si Benjo ay may koneksyon sa pulisya. Pamangkin siya ng isang pulis na may mataas na ranggo. Pero hindi ko na maalala ang pangalan niya sa ngayon. Nang makulong ang tatay ko. Ang nakakalungkot lang, hindi man lang nalinis ang pangalan ng tatay ko. Dahil namatay siya, makalipas ang 2 taong makulong ito. Dahil nagkasakit ito sa kulungan. Yumakap ng mahigpit si Brian kay Rodel. Kaya pala ganun na lang kadelikado sa kaso ko. Parang binubuhay mo ang hustisyang hindi nakuha ng tatay mo. Oh, pabulong na tugon ni Rodel. Kaya nga, alam mo ba Brian, nung una akala ko awa lang nararamdaman ko sa'yo. Akala ko nakikita ko lang ang tatay ko sa'yo. Pero ngayon, alam kong minamahal na kita. Hinawakan ni Rodel ang mukha ni Brian. Ano ka ba? Naiintindihan ko yun. At alam kong hindi na awang nararamdaman mo ngayon para sa akin. Dahil alam kong mahal na mahal mo ko. Umakyat ang tingin ni Brian sa mga mata ni Rodel. At doon, nakita niya ang katapatan nito. Hindi ng isang pulis na nanghihingi ng hustisya para sa nakaraan, kundi isang lalaking tunay na umiibig sa kanya. Mahal rin kita, Rod. Bulong ni Brian. At salamat sa pagiging matapang mo. Doon, unti-unting nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pangako, pag-uunawa, at pag-ibig na lumalalim sa pagbabahagi ng mga sugat ng nakaraan. Isang linggo matapos ang masalimot na pag-uusap na iyon, dinala ni Rodel si Brian sa isang firing range. Bakit natin ito ginagawa, Rod? Tanong ni Brian habang sinusuot ang protective gear. Para malaman mo kung paano magdepensa sa sarili. Seryosong sagot ni Rodel. Hindi ako palaging nandyan para protektahan ka. At sa sitwasyon natin ngayon, mas mabuting handa ka. Tinuruan niya si Brian kung paano humawak ng baril, paano mag-target, paano huminga. Sa una, natatakot si Brian. Nanginginig ang mga kamay ni Brian. Pero sa pagpapatuloy ni Rodel na magturo ng may pasensya, natutunan niyang kontrolin ang kanyang takot. Tama yan. Papuri ni Rodel nang tamaan ni Brian ang target sa 3 pagkakataon. Magaling ka pala eh. Napangiti si Brian. May bagong kumpiyansa sa mga mata. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Lumapit si Rodel sa kanya. Inayos ang headset. Kayang kita mahal, Brian. Kaya gusto kong maging ligtas ka. Sa pag-uwi nila sa kondo, habang nagluluto si Brian ng hapunan, bigla itong napahinto at tiningnan si Rodel. Rod, ano kaya kung bumalik si Noel? Paano kung hindi siya makulong ng matagal? Lumapit si Rodel. Hinarap si Brian. Hindi ko hayaang may mangyari sa'yo. Pero kung sakali,
Alam kong handa ka na ngayon. Yumakap si Brian sa kanya. Basta't magkasama tayo, hindi ako natatakot. Naganap ang plano sa Lunes. Tulad ng sinabi ni Officer Ramos sa paglipat ni Noel sa court hearing. Biglang nagkaroon ng aksidente sa daan. Isang truck ang bumangga sa police van. Sa gitna ng kaguluhan, tinanggalan si Noel ng posas ni Officer Ramos at itinuro ang isang escape route. Tumakbo ka patungong alley, Sir Noel. May kotseng naghihintay. Tumakbo si Noel ng todo sa alley. Sumakay siya sa naghihintay na sasakyan. Pinagmaneho ng isa pang tauhan ng ama niya. Diretso tayo sa safe house, utos ni Noel. At tawagan yung tatay ko. Sabihin mo, handa na ako para maghigante. Nang mabalitaan ni General Ibanez ang pagtakas ng anak, nagkunwari itong nagagalit at natatakot. Ngunit ang totoo ay masaya ito at siya ang nasa likod ng plano. Hindi niya kayang tiisin ang pagdurusa ng kanyang anak sa bilangguan. Dumating ang impormante ni Rodel sa presinto. Sir, may balita. Nakatakas si Noel at may natagpuan kaming ebidensya tungkol sa kaso ni Clarissa. Ano yun? Tanong ni Rodel. Tumitig sa computer screen. Yung laptop ni Clarissa na-recover namin sa pawn shop at may naiwan siyang mga mensahe doon. Parang digital na diary. Pinakita ng impormante ang files. At doon, nabasa ni Rodel ang nakagigimbal na katotohanan. October 15. Na-meet ni Clarissa si Noel sa isang club. Sinabi pa nito sa message, na-meet ko si Noel sa club. Mukhang anak mayaman, pero ang creepy ng tingin niya. At napapansin kong sinusundan niya ako pauwi. October 20, nakita ko ulit si Noel. Sinabihan ako na maganda raw ako. Sinabihan ko siyang may boyfriend na ako at bigla siyang nagalit. November 5, natatakot na ako. Paulit-ulit siyang nagpapadala ng regalo. Pinipilit akong iwan si Brian. Sinabihan niya ako na kaya niyang gawing miserable ang buhay ni Brian kung hindi ako susunod. November 15, last entry. Nakita ko si Noel at ang tatay niyang general sa restaurant. Pinag-uusapan nila ang isang lalaking nakulong daw nang hindi dapat at namatay sa kulungan. Ang pangalan daw ay De La Vega. Nagulat si Noel na makita ako ron. Ngayon, natatakot na talaga ako. Baka gawin niya ang lahat para hindi ako makapagsalita. Mahal na mahal kita, Brian. Kung mabasa mo man ito, alam mo kung gaano kita kamahal. At hindi si Noel ang lalaking gusto ko. Ikaw lang palagi. Nanginig si Rodel sa galit. Kaya pala, hindi lang obsesyon kay Clarissa. Natakot siyang mabuking ang sekreto ng pamilya nila. Anong sekreto, sir? Tanong ng impormante. Tinignan ni Rodel ang larawan ng general sa screen. Ang pagpapakulong sa tatay ko at marahil marami pang iba. Kinabukasan, dumiretso si Rodel sa bahay ng general. Wala itong choice kundi pagbuksan siya. Nasa labas ang media, handang maghukay ng iskandalo. General, kailangan nating mag-usap, mariin na sabi ni Rodel. Wala akong sasabihin sa'yo.
Singhal ng matanda. Tungkol sa pagpatay kay Clarissa Mendez. At tungkol sa pagkakakulong ng tatay ko, si Ricardo de la Vega. 20 taon na ang nakakaraan. Namutla ang general. Ano ang kinalaman ko dun? Paano walang alam ang general? Alam ko ang totoo, sabi ni Rodel. At kung hindi ka magsasalita ngayon, ilalabas ko ang lahat ng ebidensya, pati na ang papel nyo sa pagtakas ni Noel. Napaupo ang general, hindi makapaniwala sa mga narinig niya. Ang matagal na lihim na pilit niyang itinatago. Ngayon ay sinusukol siya nito. Hindi ko sinasadya ang lahat ng iyon. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon, general. Paliwanag mong mabuti sa akin. Pamangkin ko nga si Benjo. At ako ang pulis na pumotekta sa kanya. Nang mabalitaan kong nakapatay ang pamangkin ko, nataranta ako. Nang panahon na yon ay nasa pangangalaga ko siya. Kaya't alam ko na may malaking epekto yon sa pagtaas ng ranggo ko. Inabi ni Benjo sa akin na siya ang nakapatay. Bilang kapalit, nangako akong poprotektahan ko siya. At bilang kapalit rin, sinabi niyang aayusin niya ang buhay niya. Ginawa ko ang lahat. Nagbago ako ng mga police report. Nagbayad ako ng mga nagpanggap na testigo. At ginawa ang iyong amang si Ricardo de la Vega bilang isang kriminal. Nang mamatay si Ricardo sa kulungan, alam mo bang, kinain rin ako ng konsensya. Pero huli na ang lahat. Wala na siya at hindi ko na maitatama yon. Pagkatapos noon, sinubukan kong bayaran ng pamilya mo. Pero wala ka na ron. At hindi ko alam ang totoo mong pangalan. Pero hindi ko inaasahan na magkikita tayo sa ganitong paraan. At si Noel, tanong ni Rodel. Bakit nyo pinabayaan siyang maging ganon? Napalunok ang general. Spoiled. Walang ina. At nalaman niya ang mga ginawa ko noon. Naging mataas ang tingin niya sa sarili niya. Natuto siyang manakit ng mga tao. Napilit kong nililinis ang pangalan niya. Dahil anak ko siya. Ngayon ay naiintindihan na ni Rodel ang buong larawan. Ang paghihiganti ni Noel kay Clarissa ay hindi lang dahil sa obsesyon. Ito ay dahil sa takot niyang mabuking ang kasalanan ng ama at ng kanyang sariling pamilya. Kailangan niyong sumuko, general, at kailangan niyong tulungan kaming mahuli si Noel. Tumango ang matanda. Luhaan ang mga mata nito. Oh, tutulungan ko kayo. Pero may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Ano yun? Galit na galit si Noel sa'yo. Hindi lang dahil pinakulong mo siya, kundi dahil alam kong gusto niya si Brian. At ngayon nalaman niyang nagsasama kayong dalawa. Lalong sumisidhi ang galit niya. Biglang may kung anong pumiga sa puso ni Rodel. Saan siya ngayon? May safe house kami sa Batangas. Pero hindi ko alam kung nandun pa siya. Tumayo si Rodel. Salamat sa impormasyon, General. Pero hindi ibig sabihin nito ay napatawad na kita. Alam ko. Mahinang sagot ni General. Pero paulit-ulit akong humihingi ng pasensya sa'yo. Pasensya sa lahat. Pumalik si Rodel sa presinto at inorganisa ang isang team para hanapin si Noel. Pero sa loob-loob niya, may kaba. Alam niyang si Noel ay hindi basta-basta at may galit na kayang magdulot ng kapahamakan. Habang nasa operation, tumawag siya kay Brian. Brian, mag-ingat ka. Nakatakas si Noel at galit na galit siya. Natakot ako, Rod. Mahinang sagot ni Brian sa kabilang linya. Pagkita tayo sa kondo, huwag kang lalabas
Ako na ang bibili ng pagkain natin. Oh, ingat ka. Mahal kita. Mahal din kita.